Nagsalita na po ang Pangulo tungkol doon sa ginawang pagre-resign ni Sara Duterte bilang Secretary Department of Education at Vice Chairman ng National Task Force LCAC. Isipin mo, Vice President, Secretary at abogada. Okay? Pero ito lang daw po yung sagot. Ito lang daw po yung nangyari ayon sa Pangulo nang dalhin sa kanya yung resignation paper. Yung resignation. Ito, pakinggan nyo kung paano ginawa. Particular reasons why she didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-LCAC. She said, huwag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Hindi na lang. Kita nyo yun? Ako natawa. Kaya nung mabasa ko yung sulat, yung kanyang resignation, sabi ko, ganito kasimple. Ayun, no? Ang Pangulo na mismo ang nagsalita, matapos nga po yung ambush interview sa kanya kahapon o isang araw dyan sa Maynila, matapos inunsad yung 2024 National Employment Summit. Okay. Ang sinasabi niya, nagpunta raw sa Malacanang, nagpunta raw sa kanya si Vice President Sara Duterte at may dalang resignation. Irrevocable resignation ko kasi hindi nala. So itinanong, siyempre SOP yan. Kahit naman sino, hindi lang sa presidente, pero lalo na yung presidente ng Pilipinas. O bakit ka nag-resign? Anong dahilan? Abay, huwag na raw pag-usapan. Ano yung parang usapang kanto lang? Oh, ito yung resignation ko, ayaw ko na. Huwag mo na akong tanongin kung bakit ayaw ko. Ganon? Ganon? Ganon level? Nag-uusap ang presidente at pangalawang presidente o vice president. Number 1 at number 2 pinakamataas na opisyal ng gobyernong Pilipinas. At nag-resign yung vice president as secretary, as vice chairman ng dalawang opisina. Tinatanong ng presidente, di ba pag ang presidente nagtanong, dapat mayroon kang explanation. Kung hindi mo man ini-explain doon sa sulat mo o doon sa irrevocable resignation, dapat tinatanong ka ng Pangulo, pinaliwanag mo. Pero yung sabi rin, huwag na natin pag-usapan. Ano yon? Parang usapan sa kanto lang ng Rose Boulevard tsaka Calao. O pare, sa kagaling. Hindi, mare, dito lang. Bakit niya punta ron? Huwag natin pag-usapan. Ganon. Grabe, no? Di ba parang ang layo sa level. Ang layo sa posisyon. Kasi napakataas po ng posisyon ng pangalawang Pangulo at membro ng gabinete. Kasi pag ikaw ay tinalaga ng Pangulo as member ng gabinete, napakataas ng tiwala sa iyo at respeto ng Pangulo. Kasi sa dami ng Pilipino, ikaw yung napili na maging membro ng gabinete, karangalan mo yan. Ikatutuwaan mo yan ng buong pamilya at habang panahon mo ng record mo yan na ikaw ay ginawang sekretary ng isang Pangulo. Hindi lang utang na loob yun, kung hindi isang malaking karangalan, pinagkatiwalaan ka, isipin mo, 110 million Pilipino tayo, ikaw ang pinili at pinagkatiwalaan. Di ba ang laking accomplishment yan, ang laking positibo yan sa record mo at saka pasasalamat mo at karangalan. Di ba? Sa pag ina-appoint ka ng Pangulo sa kahit anong posisyon, pasalamatan mo dahil pinagtiwalaan ka. Karangalan mo dahil pinagtiwalaan ka. Karangalan mo dahil makapaglilingkod ka sa taong bayan. Karangalan mo dahil pinagkatiwalaan ka ng Pangulo na maghawak ng bilyong-bilyong piso. Number 1 ang budget ng Department of Health. Mahigit na 700 billion every year. Yun ay pinagtiwala sa iyo. So ang lahat ng tiwalang yan, lahat ng pagkakataong yan, ay ibinigay sa iyo at tinanggap mo. Dapat pag umalis ka, mayroon ka namang paliwanag. Dahil napakataas ng tiwala sa iyo ng punong ehekutibo, dapat mayroon ka namang explanation, kung hindi man sa sulat, verbal, o pag tinanong ka, hindi na kailangan itanong eh. Dapat pag nag-resign ka, automatic may explanation kung bakit ka nag-resign. Ito, tinanong ka na ng Pangulo na nagtiwala sa iyo sa matagal na 2 taon at lahat ibinigay sa iyo ang lahat ng kailangan. Bigyan ka pa nga ng intelligence fund eh. 125 million. Oh, ang sabi, wag na. Wag natin pag-usapan yun. Ano yun? Anong klaseng usapan ito? Yung punong ehekutibo nagtatanong, ang sagot huwag na lang pag-usapan, huwag na daw. Wow.
Nasaan ang respeto? Nasaan ang level ng antas ng posisyon? Vice President, Secretary, at Abogado. Tinatanong ko lang po, kayo, anong tingin niyo dyan? Hindi po fake news yan. Pangulo ang narinig nyo. Pangulo ang nagkukwento. Kasi first time siyang humarap ulit sa ambush interview at natanong sa kanya kung ano nga ang tunay na dahilan ng pagre-resign. Hindi rin alam ng Pangulo eh. Dapat, pag ikaw pinagkatiwalaan ng Pangulo sa anumang posisyon at umalis ka, ipaliwanag mo kung bakit ka aalis. Kung ikaw naman ay tinanggal ng Pangulo, may paliwanag ang Pangulo kung bakit ka tinanggal eh. Di ba yung mga opisyalis ng gobyerno tinatanggal? Pinapaliwanag kung bakit tinanggal. May mga basihan para tinanggal. So dapat may basihan din na malinaw kung bakit ka nag-resign. Kasi institusyon ang pinag-uusapan dito, respeto sa Chief Executive, sa elected President, sa Pangulo ng Republika. Di ba? Wow! Ganyan na po yung usapan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Grabe, no? Ako, nagugulat ako sa ganyang level ng usapan. Sabay, Pangulo mismo eh. Hindi niya alam kung bakit nag-resign eh. Pangulo, hindi sinabi kung anong dahilan ng resignation eh. Ano yan? Eh kung media, kaya pala ang media, pag nagtanong, no comment. Pag ang media nagtanong, ayos sumagot. Eh ito, Pangulo na, hindi rin sinagot eh. Alam mo, pag tinanong ka ng Pangulo, kung may respeto ka sa Pangulo at sa posisyon bilang institusyon, karangalan mo yan. Kinausap ka ng Pangulo. Karangalan yan. Binigyan ka ng panahon ng Pangulo. Ganun yan eh. Sa dami ba naman ng Pilipino? Pero ikaw yung kinausap, ikaw yung tinatanong, ang laking pasasalamat nun dahil kinausap ka, pinahalagahan ka. Pero dapat pag tinanong ka, magpaliwanag o kahit hindi ka tinatanong, kung kinakailangan, magpaliwanag ka sa Pangulo. Pero hindi ginawa. Wow! Ano ito? Ano yan? Anong klaseng mga tao ito? Mabuti lang mo, mabait ang Pangulo. O sige, ayaw mo magsalpaliwanag. O sige. Okay, parang gano'n lang. Resign. Ayaw mong paliwanag, tinatanong kita. Dapat nga magpaliwanag ka, hindi ka rin paliwanag. Tinatanong na kita, ayaw mo pa rin. Huwag na raw pag-usapan. Ano to? Parang nagtitinda ng barbecue sa kanto, nagtitinda ng mananakyo sa kanto. O, bili. Tapos tinanong, ayaw ko niyan. Ba't ayaw mo bumili? Hindi na sinagot. Di ba? Hindi sinabing, mapait yung, mananakyo mo. Usapang kanto. Natatawa ko dyan. Alam niyo, kaya hindi ito panlalait. Kung hindi lang gusto kong itaas yung level ng usapan sana. Kasi abogado, vice president, tsaka secretary ng Department of Education. Eh kung mababasa at mapapakinggan ng mga kabataang umaasang tumaas ang moral, gumanda ang buhay dahil sa Department of Education, na gano'n ang style ng secretary. Anong makukuhang aral ng kabataan? Paano magiging professional ng mga bata kung gano'n ang makikita na asal ng isang sekretaryo? Mabuti nga't nag-resign, pero ayan, akala natin tahimik na eh. Nagkakulay pa, nagkaka-issue pa. Kasi ang Pangulo ay nagsalita na parang ang Pangulo ay biktima. Ang Pangulo ay naguluhan. Bakit siya nag-resign? Ang Pangulo ay parang nabastos na nag-resign na walang paliwanag. Ganon ang implication nun. O kayo, any comment, reaction? Malayang malaya po kayo. Paki-like lang po ng ating mga video.